guys, so papunta tayo ngayon sa Ayala Malls by the Bay. So, gamit na natin yung Action 5 Pro ni DJI. So mas malaki ang field of view niya, mas maganda, mas madaling hawakan, mas direct. Kasi yung Osmo Pocket 3, since gimbal siya, mas stable naman siya, wala siyang yanig masyado. Pero mahirap pag nagle-left and right parang mahirap pag nagkakaliwat kanan ka. Hindi sumasabay minsan. At least itong si Action 5, diretso yan. So kahit anong gawin natin, pantay na pantay siya. Ayun guys, so good afternoon. Nandito na tayo sa Ayala Malls by the Bay. Hahanapin natin yung charging station. Try nating figure out kung saan siya. Tapos try natin mag-charge. So currently 68% tayo ngayon. So kakaunti lang naman to. Siguro mga kumbaga 68% ang charging natin. Siguro 20 minutes or 15 minutes lang. Medyo marami-rami na makakarga yan. So first time natin mag-charge sa DC charging. So tingnan natin ngayon kung paano. So ito siya. So dito na tayo. Turn left on the Alvario Avenue. So ito yung charging stations niya. So dito tayo ngayon, try natin mag-charge. Kaso walang nag-a-assist. So pag-aaralan muna natin. Ayun guys, so merong iba-ibang charging dito. Hindi ko napansin no, AC pala siya. So hahanapin nyo yung DC. So ito yung DC. Sorry, medyo nalito, first time. So yun, so merong AC charging dito na tatlo. Hindi compatible si VF3 natin doon. DC tayo. So ito yun, ito yung mas malaki. So try natin ngayon, simulan na natin, bayaran natin. So tingnan natin kung paano. So guys, dito sa DC na CCS2, 120 kilowatts compatible, 35 pesos per kilowatt siya. Try natin. So guys, may charge naman yung VF3 natin. So hindi naman natin siya i-full charge. Tatry lang natin na kung paano siya paandarin, paano siya mag-connect, para sa mga gagamit dito next time, maabutan kayo. Ito lang gagawin nyo. So hindi na tayo mag-full charge. So kumbaga ma-charge lang natin ng konti, okay na yan. Ayun guys, so nabayaran na natin. So nagkarga tayo ng 70 pesos. So ito na siya. Ito ang dapat lumabas. So ngayon, i-plug na raw natin yung charger. Tapos pagka-plug natin, isa-slide mo to. So plug mo na natin. So ngayon naka-plug na, charge na natin. Ayan, so lalabas yan. Your EV is now charging. Sit back and relax. Ayan, so current state of charge natin is 68%. Malabas naman siya 68%. Ayan, 69. Bilis ah. So lalabas sa kanya is CCS2.
charging at 69%. Ayun guys, so nagkamali tayo. So nag-charge muna tayo dun sa AC. So mali pala, dapat sa DC tayo. Ayun, dito tayo sa mas malaki. So dito tayo nag-charge kanina sa mga AC. So mali. So dapat DC tayo. So ito yung DC. So charging dapat natin is sa DC. So 70% na tayo. Ang bilis mag-charge So from 68 to from 30 seconds lang siguro. Ngayon 70 na. Ang bilis. So, tingnan natin kung ilang percent na magagamit natin dito. So hindi natin to full charge. Wala naman tayo balak i-full charge to. Pero try lang natin kumarga lang ng konti. Tapos malaman lang natin kung gaano kabilis. So mabilis na mag-charge. Nakakailang nakakailang lakad pa lang ako, 71% na. So nagsimula tayo at 68%. So guys, tandaan nyo, ang charging natin is itong sa DC. So DC tayo. Ayun guys, so tara, hintayin natin muna matapos. Ayun guys, so nag-charge tayo ng 3:23 PM at 68%. Ngayon nasa 75% na tayo. After 4 minutes, naka 75%. Kita ba? So 75% after 4 minutes. Tapos ito state of charge natin. So lumalabas naman dito 75%. So hintayin natin kung ilang minutes pa. So ngayon 76% na tayo after 5 minutes. Ang bilis So 120 kilowatts siya. So nagkarga tayo ng 70 pesos. So actually pwede ko lang i-stop to gusto ko lang makita kung gaano kabilis, pero natin pabuti man lang ng 80%. So yun. And then sa app naman meron mga nakalagay na details kung magkano, ano oras ka nag-charge. So 3:23 PM 6 minutes, naka 9% na tayo after 6 minutes. So yun guys, so tingnan natin kung ilang percento. Hindi naman natin pupunuin to. Hindi naman natin full charge. Makita lang natin kung ilang percent. So tara. Ayun. So finish na. So done na tayo. So sa app. So sabi sa app is unplug the connector now. So tapos na tayo. Grace period. Mayroon siyang grace period na 30 minutes. So yun guys. So kung kayo medyo nagmamadali or tignan nyo laging Evro app nyo. Kasi meron siyang penalty pagka hindi ka umalis agad after 30 minutes. So tapos na tayo guys. Nag-finish na. So pwede na tayo umuwi. Actually, yun naman talaga pinunta natin dito. Hindi naman natin talaga full charge to So try lang natin paano siya umandar, gano'n siya kabilis. So very handy naman tong Evro app ng AC. Sobrang bilis. Ilang percent tayo after 6 minutes lang. Almost 10% na agad. So yun guys, so uwi na tayo. Tara. So yun guys, so tapos na tayo. Fully charged na. Pwede na tayo umuwi. So yun guys ang mga pinunta natin dito. So bumiyahe tayo papuntang Ayala Malls by the Bay para magamit na matest natin itong DC charging. So far so good. So sa mga gusto mag-charge dito for emergency cases or emergency purposes, okay to. Sobrang bilis. So very handy. So tara guys, uwi na tayo. Finally successful. Nakapag-charge tayo. 70 pesos lang kinarga natin. It's more of try lang naman talaga si DC charging or yung charging stations outside sa bahay. Tapos sa total biyahe naman natin dito sa VF3, lahat naman to home charge naman siya. So first time natin mag-charge sa Ayala Malls by the way. So guys, yung tip lang, yung charging station ni Ayala Malls by the way, yung sa Evro natin, EVro or Evro, hanapin nyo yung DC charging. So obviously DC charging naman talaga si VF3 natin. So yun yung mas malaki nila, yung parang 120 kilowatt na na machine. So mas malaki siya. Tapos yung port niya is same do sa port na gamit natin sa bahay. Yung port niya same do sa port na binigay sa atin nung kasa na kasama do sa yung portable charger natin, yung may taas tsaka sa baba yung may ISO. Yun guys, tip lang naman. So baka next time maabutan kayo sa kalsada and wala kayong mapag-chargingan, si Ayala Malls by the Bay, saktong-sakto. Buti meron siyang charging na DC. So guys, so pauwi na tayo.
So wala naman tayong ibang agenda for today. It's more of matry lang natin talaga yung DC charging ni Ayala. So far so good. Si Rockwell meron din. One of these days pupuntahan din natin. Hahanapin din natin yung charging station niya. So yun guys, so good evening. So nakauwi na tayo galing sa Ayala Malls by the Bay. Bale, bumili rin tayo ng DJI mic na bago para dun sa Action 5 Pro. Kasi itong Boya na binili ko mic, hindi siya compatible dun sa Action 5 Pro. So bumili na tayo ng mic mini. So ito na siya. So simula ngayon, ito na yung mic na gagamitin natin dun sa Action 5 Pro. So pakita ko lang yung Action 5 Pro natin guys. So ito siya. So ito na ang gagamitin nating bagong video camera bukod dito sa Osmo Pocket 3. So pwede silang salitan, pero mas gusto ko yung field of view nitong ni Action 5. So ito yung most of the time na gagamitin na natin. So sakto yung mic na binili natin, best paired tong dalawang to. So Action 5 Pro plus yung mic mini. So good combo. So guys, nakauwi na tayo. Pakita ko yung auto. So ito na siya ngayon. So hindi ko na siya na-charge. Bukas ko na siya i-charge. So almost 1,500 kilometers na tayo. Marami-rami na. Malayo-layo na rin na napuntahan. So guys. So ayun guys. So may mga shoots tayo ulit this week. So, si VF3 na naman ang gagamitin natin. Susulit-sulitin na natin habang wala man tayo masyadong binabayaran versus sa gas. Kesa kung nag-gas tayo, malaki-laki rin yun. So, ngayon, go EV muna tayo hanggat maaari. Thank you guys for watching. Sa susunod na video ulit. Salamat!